Attorney Aure, Mr. Chair. Sige po. Attorney Aure, you're the provincial prosecutor ng Surigao Norte? Good morning, Mr. Chair. Regional prosecutor? Yes, now I am the city prosecutor of Surigao City, a component city of Surigao del Norte, province of Surigao del Norte. But before I was appointed as a city prosecutor, I was an assistant of the province of Surigao del Norte. And before this case was started, sometime 2017, I was still an assistant provincial prosecutor. We discussed this matter from the beginning, from the start of the local government informed us that there was a religious group actually during that time, and the local government was concerned, and they wanted to investigate if there were offenses committed because it involves minor. And that's why we discussed it with the provincial prosecutor at that time together with the PNP. That was about 2019 and 2020. So we even suggested search warrant to find out what really is going on in the area. However, it was superseded by the pandemic, and the focus went to the dealing with the pandemic. That's why there was no action actually taken by the agencies of the government and law enforcement. And after that, I was appointed by President Duterte as the head of Surigao City. That's why I lost track with the case, Your Honor. I just informed that there is already a case pending just this year, Your Honor. Thank you, Attorney. Thank you. Before I let you go, Colonel Lorde, with the indulgence of Senator Risa, the allegation of the existence of a Shabu laboratory inside Kapihan, were you able to confirm or deny this allegation? So, But before that, nakapagkanda kayo ng inspection doon sa loob? Pumunta kayo? yes, Your Honor. So, nagalugad niyo ang palibot? Yes, sir. May nakita kayo sa Shabu laboratory? As of now, sir, during my conduct of ocular inspection, there is no presence of or indicators of the Shabu laboratory. However, we still conducting continuous monitoring for this matter, sir. Thank you. How about yung sinasabing mga perimeter defense na may mga paksol? Yung maraming paksol na palibot? Na-confirm ninyo? As per my observation, there, this not all, that is not all real factors that some like a military style or police style, sir. However, it is made of hut, nipa hut, and other mga yung kubo lang po, sir. Oh, pero may basta may No running diggings, may trenches, sir. paksol. No running trenches, just like foxholes or no running trenches. The small like canals, sir. Canals. Kanal. Yeah po, sir. Okay. Thank you. Thank you for that. Senator Risa? you have- Salamat kayo, Mr. Chair. Dalawang follow-up questions kay Attorney De La Peña. Attorney. Una sa inyo po, kanina kasi tinanong ko kung kaya maiksi ang buhok nyo dahil miyembro kayo ng bayanihan, pero sabi nyo, dati nyo ng hairstyle yon. But I was able to research a photo of you with very long hair. So, this was before you became a member of bayanihan? Yes, can I answer now, Your Honor? Before po, Your Honor, kung season po is may, if i-check niyo po yung lola ko at yung mama ko, we vary po, depende po sa season, may mamhaba, may mataas. Tapos, kung mainit po yung panahon, so we cut our hair short. So basically po, before po everyone did the short hair of the hair, meron na po akong pictures before na maiksi, meron din po mahaba. So it's not basically because of an insinuation or a direction from anybody po. On my part, that's for me only, Your Honor. Okay po, Attorney.
Pero mahaba rin kasi buhok ko eh. So alam ko na pag nagpapahaba tayo ng buhok, matagal po yun. Hindi yan sa loob ng 1 taon lang. At pag nagpapagupit tayo, kasi dati maiksing-maiksing din buhok ko, mabilis magpagupit pero matagal magpahaba ng buhok. So around, I'm just curious kasi we had a photo earlier na yung mga babae sa kapihan na miyembro ng bayanihan ay parang maiksi ang buhok. So this really looks to me like a photo before you became a member of bayanihan or before you resided in kapihan. Yes, Your Honor. Mga 2015 or 2016 po yan, Your Honor. Okay, salamat ka, Mr. Chair. And then my second follow-up question po. Senator Risa. Yes, Mr. Chair. About the hair, ha? Let this be clear to everyone that wala kami pakialam kung anong buhok gagawin mo. Kahit magpakalbo ka, wala kami pakialam, magpasuklay mo yan o hindi, wala kami pakialam. Because that's your constitutional right. Kung anong gusto mong buhok. Sa amin lang dito, sinasayad lang yan ni Senator Risa dahil nga ayaw natin na yung sabihin ninyo na you're offended by this committee terming your group as a cult. Diba? Kami rin ayaw namin makakasama ng loob sa tao. Pero by the way as it is right now, by definition ng kulto, ay talagang ako, forgive me if I offend you. Pero pasok talaga sa definition kung sabihin mo yung kulto, yung blind obedience, yung reverence, yung lahat-lahat ng definition nandoon sa kulto. Pasensya ka na, you're a lawyer. Huwag na nating i-consider ito pagka-lawyer mo, pagka-chairman ko. Inato lang. Ako, binabasa ko lang, nakikita ko talaga, pasok sa definition ng kulto. Pero, gano'n pa man, regardless, huwag na natin isipin, ang atin lang talaga, ang amin dito, siguruhin na walang na-violate na constitutional right, lalong-lalo na yung mga bata. Yan ang habol namin dito. Ha? Forgive us if we offended you, yung pagsabi namin kulto. Pero, base sa aming pananaw, siguro, respetuhin mo rin siguro yung aming pananaw na nakita namin sa, by definition, na talagang we can say na kulto yung grupo. Pasensya na, forgive us. Go ahead, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. So, attorney, yung pangalawang follow-up question ko, actually may kinalaman dun sa yung kalikasan or nature ng bayanihan. Kasi actually, surprise nga ako nung sinabi nyo, the organization started bandang 1980 because yung prior research namin showed na ang bayanihan, ang Socorro Bayanihan Services started as a genuine people's organization. Akala po namin even way back in the 1940s. At noon ay nagsusulong ng totoong bayanihan. Pero nung pumasok sa eksena, bandang 2017, ang persona ni J. Renz, si Senyor Aguila, ay doon nagsimula. Ayon sa research namin, doon nagsimula yung pagbabago ng nature ng organisasyon. Dahil hindi na siya naging pangbayanihan talaga, tulad ng itinatag ng lola ninyo, pero nakasentro na sa persona niya. Kaya't nagkaroon ng mga katangian ng kulto. At lalo na, pagkatapos ng lindol ng 2019, lalo na nung pumasok yung pandemya hanggang ngayon, kaya pumasok itong mga pang-aabuso na natago ng ilang mga taon, pang-aabuso sa mga bata. So, iyon yung aming nasaliksik, no? At yun yung aming initial conclusion na nagbago talaga yung nature ng organization nung pumasok yung persona ni Mr. Kilario at pati ni Mr. Galanida. Ano pong thoughts nyo doon? Can I speak and then can my brother also speak, Your Honor? Thank you po. Please proceed. Your Honor, balik po tayo sana sa timeline. You mentioned that it's 2017. But Your Honor, during that time, it was my grandmother, Rosalina Lasala Taruk, who was still the president po, Your Honor. So, like what Mr. Edilito Sangco
described her. She's a virtuous woman po, Your Honor. She was the president 2017, 2018, 2019 until she died on June 27, 2021. Senior Aguila was not in the picture. He is a mayor, youth president po, Your Honor. So wala po siyang power during that time. Naupo po siya bilang presidente only on 2021. So, Your Honor, mahirap po sa amin na yung lola ko po, she is very selfless. She even, tawag dito, ibibigay niya lahat kahit yung personal namin na mga resources for helping the people. Yun po yung totoo. Alam po yan ng mga dating nakaptira sa kapihan. Attorney, if I may, actually, wala naman sa hot seat yung lola nyo eh. Yung ibang mga tao nga concerned tungkol sa lola nyo, concerned pa tungkol sa nanay ninyo. Pero can you shed light on, ito yung sinabi, yung kwento nyo, ito yung inyong perspective tungkol sa 2017. What about po nung 2019, nung naglindol sa Socorro na umakyat ang higit 3,000 tao, kabilang ang higit 1,000 mga bata. Sa pananaw nyo, ano yung nangyari nung taong yun na 2019? Mr. Chair, yung kuya ko po talaga yung right person to answer that question. Okay. Can he speak, please? Yeah, you have the floor. Mr. First name? Raldin. Raldin Tarok Florano. Tarok Florano. Go ahead. Sir, before ako sasagot, sir, kasi yung Senate hearing, di ba, ang katotohanan ang dapat mano natin. So itong sasabihin ko sa inyo, sir, kahit, huwag mo ko yung tudlo. Kahit lagyan nyo pa ako ngayon ng lie detector test, payag ako. Baka sabihin nyo, naabay nagkuhan na, nagawang na ba? Unang-una, nung sinabi ninyo, Senador Risa, na 2017, kalukuhan yun. Kasi bakit? Noong 2017 na sa 2019, until 2021, buhay pa yung aking lola. Mr. Chair, bago lang po magpatuloy, sir, huwag po natin gagamitin yung salitang kalokohan. Okay. Kasi kami po na nagpa-file ng mga resolusyon, nagkukonduct. Sorry ma'am. Wala pong kalokohan kaming, Okay. hanggat kaya namin, pinalalampas. Okay. So ito po ay mga itinatanong namin sa inyo na sa pagkaalam namin ay facts, at kapag magbibigay kayo ng ibang facts, makikinig po kami at titimbangin Okay. namin. So, yung salitang Sorry po, kalokohan po hindi po nagbibelong sa ganitong pagdinig, I believe, Mr. Chair. Salamat So, kayo. strike out from the records yung sinabing kalukuhan. Sorry po. Yeah, you just present the Okay. facts. If you know that mali yung facts namin, you correct us. Ganun lang kasimple. Sabihin mo lang, sir, ganito, itong totoo. Ito yung totoo, sir. Sige, go ahead. 2017, dito kami nagpuyo sa lungsod. So wala kami sa bukid, sir. So punta kami sa Municipality of Socorro, not in the barangay Siring. Ngayon, noong lumindol, ganito yun yung nangyari. 2019, February 8, 2019 yung lindol. So noong time na yun, sa panang panihapon dinner, yung nag-dinner kami ng family ko, isa-isa kami tinatawag ng aking lola. So sabi ng aking lola, naman tayo juta sa Sungkoy, basin daw mag-tsunami. So isipti namin yung sa mga sarili namin, lalo na yung mga anak namin. So sabi ko sa aking lola, kung muldagan ta sa barangay Sungkoy diya sa itawag na mo kanang guest house sa Sungkoy, Kung itagalog mo para... kung tayo ay pupunta ng barangay Sungkoy, may yung kasing ng junction, sir, sa river at sa kayong dagat. So, kung posibleng may mag-tsunami, sigurado, walang mabubuhay sa amin kahit isa. Kasi pag high tide nga, sir, yung tulay nga, sir, nandito na yung level ng dagat eh. So, ito yung nangyari. So, sabi ko sa kanila, tinanong kami ng isa't isa ng lola, gusto ko doon tayo sa kapihan. Kung record sir, kung record sir. Pero hindi yan napalabas, sir, sa media. Alam niyo ba kung bakit?
si Mon Gualvez, I don't know if TV5 ba siya, siya lang yung mismo yung nag-interview sa akin. During the CHR, yung human rights, nung pumunta doon sa kapihan, tatlo yung nilapitan ko pero hindi ako in-interview. Sila Nico Bawa, hindi nila ako in-interview. Sila Chino Gaston, hindi nila ako in-interview. Para naman, malaman na yung katotohanan. Kasi yung sabi daw ni Senator Risa, based on the facts, 2017, walang nangyari gano'n, ma'am. Actually, yung 2019, yung pagtakbo namin sa bukid, ma'am, ako yung nag-suggest. Now, Mr. Chair. okay. Mr. Chair, kasi nababanggit madalas ni Sir at ni Attorney din yung kanilang lola. So pagkatapos po ni Sir, gusto ko rin po sanang maitanong si Jeng Plaza na kusinero ni Senyor Aguila dahil napaka-importante po talaga yung persona ng lola nila at wala pong nag-aakusa sa kanila ng kahit ano. Si Jeng Plaza ay pwede po, Mr. Chair, mag-testify na na-overhear niya si J. Renz Kilario at si Mamerto Galanida na nag-uusap tungkol sa pag-overthrow kay Ma'am Rosalinda. Kasi napag-uusapan at napagtatalunan yung timeline, sino ang presidente noon, and in effect, sino ang may control sa organisasyon at sa nature ng organization. So, importante po itong maitatanong po natin, Mr. Chair, kay Jeng Plaza. Salamat kayo. Sir, pwede pa tapusin. First, Andito na po si Jeng umupo Plaza, ka dyan. Mr. At, Chair. Sir, pwede. Umupo ka. Please continue. Oh. Okay, continue. Ngayon, yung 2019 December, Christmas party yata namin yun. Kasi nung time na yun, na 2019, nung doon nga kami sa bukid, itong si Lawrence Kilario, actually, itong si Lawrence Kilario, sir, estudyante ko no, sa high school. So, hindi ako, Teacher ka? teacher ako, sir, sa Socorro National High School. Socorro National High School. O, teacher ako, sir. Estudyante mo si Jerens. O, isa rin sa mga estudyante ko, sir. Okay. Kaya hindi ako maniniwala na ito yung Mesiya. Hindi ako maniniwala sa ganun, sir. Paano Kasi yan? Ikaw hindi naniniwala, pero yung mga followers niya naniniwala. Bakit ako maniniwala? Alam naman ko na isa lang yung Diyos. Pero, maniwala ka sa akin kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao doon sa kapihan naniniwala na siya ang Haring Aguila, siya ang reincarnation ni Santo Niño. Ako, sir, di ko mo to og Diyos kay ngano. Usaray akong Diyos si Jesucristo. Just answer my question. Maniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao na nakatira sa loob ng kapihan ay sumusunod kay Jerens dahil nga naniwala sila na siya ay reincarnation of Christ, siya ang second coming ni Santo Niño. Kinuha ko lang yung opinion mo. Naniwala ka na sumusunod yung mga tao kay Jerens? Dili, sir. Dili yun. O di ko to nga, because kasi si Mesiya, dili. Sir, pwede mo naman ko, sir, sa akong istorya. Go ahead. Kaya 2019, mag-sira nila, tabo, pagka December, sir, before December, sir, Tagalog. before December, parang minimintor na aking lola si Jerens Kilario kung paano dalhanin yung tao, paano makisama ng tao, yung mga plano mismo. Pero plano sa kaayuhan. So, may plano kayo sa kabutihan na, sir. Ito yung nangyari. Noong 2019, sabi ng aking lola, kasi wala ako doon mismo, kasi umuwi kami ng aking ama doon sa bahay namin, sir. So, sinabi ng aking lola na gusto daw niyang papalit sa kanya ay si Jerens Kilario. Mr. Chair, Sir, if I may, Sir, kung wala kayo noon, paano nyo alam na yan ang sinabi ni Sinabi kasi sa akin aking lola. Sandali, Sir, di pa ako tapos magtanong. Hintay mo lang. Or paano nyo po alam na yan ang gusto ni Lola ninyo? Dineclare yan ni Lola, sir, doon sa namin, sa Christmas party. Tapos sinabi rin Pero, sa sir, akin personally sa bahay pag uwi. So pagkatapos po nung una sinabi ni Lola nyo sa Christmas party, sinabi nila sa inyo personally? Personally. Okay, Sinabi yung sa tinatanong akin. ko kung paano nyo Oo, sinabi sa akin. Pero ngayon, ang nangyari, wala daw ata General Bato, Senator Bato, ni Jerens Kilario. Hindi agad niya tinanggap yung hamon na siya yung papalit na presidente kasi sa sobrang bata at saka mahirap din magdala ng tao. Ngayon, anong nangyari?
nung Sir, namatay Mr. na Chair, so sir, taong 2019. 2019 pa ngayon. Take note, Mr. Chair, nung 2019, 19 years old lang si Senyor Aguila. Kaya nga, pag si bata pa siya, tapos mahirap magdala ng tao. Ngayon, ano nangyari? Noong 2021, nung pagkamatay mismo ng aking lola, kinausap ko si Senyor Aguila. Ngayon, Senyor Jerens. Mr. Chair, sir, so tawag niyo rin kay J. Renz Kilario ay Senyor Aguila. Jerens yung sa akin, sir. Hindi sir, kanina kinikwento niyo, Senyor Aguila ang tawag niyo sa kanya. Tinawag ko siya ng senior kasi yun yung skill niya ngayon. Pero ang tinatawag ko na sa akin, Ma'am Jerens. Well, sir, Mr. Chair, let the record show, ang tawag po ni Mr. Florano kay J. Renz Aguila ay Senyor Aguila. Na yun yung pagkakilala ng mga tao sa kapihan, sa bayanihan, Yun yung pagkikilala na nila, ma'am. Haring Aguila, na reincarnation ng Diyos at reincarnation ng Santo Niño. Hindi For nga the ako record, magkapare. Mr. Chair. Hindi ako maniwala, ma'am, na sa iyong reincarnation, ma'am. Okay, sige, Tinawag ko siya, ma'am, na Senior Aguila kasi iyan yung alam niyo. Pero yung sa akin, Jerens lang. Sa akin, Jerens lang. Kung halimbawa sila tatawag ng Senior Aguila, nasa sa kanila yan. Walang bilabot na, sir. Sige, padayon ko, sir. Padayon ko. Mga Tagalog. Oh. Ngayon, sabi ko kay Jerens, namatay na ng aking lola. Di ba ikaw yung gusto na papalit sa pwesto niya as president? Mahirap din kung ako kasi wala namang authority nga galing sa aking lola. So, during the time, may election kasi sir, natalo yung ina ko, sir, sa 2019 election. 2019 ba yun eh? Oo, ngayon. Nung nangyari na yun, sir, na namatay na aking lola, sir, sabi ko sa kanya, kung saan naman eh, kung sa Bisaya pa, kung saan naman eh, ngawa na may presidente, kung ikaw man ang choice sa akong lola, so imo nang barugan. So doon na tayo na yun, sir, dito sa Himbarog, sir, sa pagkamatay after pagkamatay ng aking lola. O, nagkaroon, si Mamirto Galarida, sir, before si Mamirto naging vice president, yung gusto na aking lola, sir, na yung papalian ng vice president ay yung aking ina, yung si Mayor Denia Taurolano. Pero pag sinabi ni Lola na siya daw yung papalit ng, siya yung magiging vice president, sabi na aking nanay, ma, gusto na ako mga mag-vice president, ma, si Mamirto Galanida. Kaya yung sinabi, sir, na mayroong, sabi daw nila, may foul play, mayroong daw lason, para mapunta daw yun ni Mamirto at saka yung si Jerens, yung presidency at saka vice president, hindi yan totoo, sir. In my personal views. Mr. Chair, in-note lang natin na si Mr. Florano ang unang nagbanggit ng mga salitang lason at foul play dito. Just for the record, Mr. Chair. Oo. Kasi yun yung sabi ng kabila, sir. Yun yung sabi. Sabi ng mga affidavit. Kasi May daw affidavit? pinason daw namin. May binabit ba na nagsabi na nilason ninyo? So, yung mga interview, sir. Ay, Meron. Narinig mo? Narinig ko, sir. Okay. Sige, Kaya nga, mahirap sa amin na aking kapatid, makaya namin patayin o lasunin yung ina namin at sa kalula namin. Sino namang hipokritong tao na mga Mr. kagawa Chair, yun? kayo ang inakusahan yan? Kami. Para daw, yung presidency at saka yung vice presidency ay mapunta sa kanilang dalawa. Yun. Sandali lang. Mr. Sandali lang. Chair, siguro mas lilinaw pa pag mamaya't natanong natin si Jen Plaza. Stop ka muna. Go ahead, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you ha. Thank you. Salamat kayo, sir. Jeng, nakapagtestigo ka ba kanina? Okay po. May information ako na kayo ay kailangan mo ba nang mag-translate? O bukod sa Bisaya, marunong ka rin Pwede mo para mag-Tagalog? mas mainam na malinaw ng papapaliwanan natin. Okay. So, Attorney Ruth, Mr. Chair, kung mag-translate kay Jeng. So, Jeng, may informasyon ako na pwede kang mag-testify na narinig mo sina J. Renz Kilario at Mamerto Galanida na nag-uusap tungkol sa pag-overthrow kay Ma'am, o pagpalit, sapilitang pagpalit kay Ma'am Rosalinda bilang presidente ng Socorro Bayanihan Services. Pwede mo bang
ikwento sa amin iyon. Opo. Noong time na narinig ko silang nag-uusap, sila Karen Sanico, Jeren Sclario, sila ang una nagbanggit na kailangan nilang makuha ang pag nasa grupo para hindi sila mahirapan lumabas sa sa kapihan at magawa nila gusto nila. Dahil maglisod mo kung sila kuha sa pagdumakay, si Mama Nina man ang gisunod sa karaghanan, dili pa man si Jeren Sclario. Mahirapan kasi silang kumuha ng leadership dahil ang kinikilala pang leader talaga ay si Mama Nina. Mama Nina. Rosalina Tawag Tarok. nila, Your Honors, Mama Nina at hindi sila Jeren Sclario. Yung time na yon, yung 2019, kasagsagan sa pagtakbo namin sa kapihan, doon nagsimula dahil may sasakyan sila Montero na binigay ni Karen Sanico, hindi binigay ni Mama Nina. Nagalit si Mr. Karen Sanico dahil pinapasakay daw yung mga pinaksiyo, ginamos. Yun ang una kong narinig na nagalit siya kasi amoy ginamos daw at pinaksiyo yung loob ng sasakyan. Sabi ni... Yan ay mga pagkain Oo. na Sa- ikaw ba ang nagluto? Hindi. Sa mga tao na gustong umakyat sa bundok na sumabay sa amin na sumama na tumakbo doon. Nagalit siya kasi amoy paksiw daw. Apoy isda at saka ginamos. Sabi niya na dapat kunin ang sasakyan dahil wala silang kumbaga ambag sa sasakyan na ginagamit nila. Kaya pinakuha ang sabi, ipapakasa lang daw. Binawian ang sasakyan si Miss Rosalina Tarok. Pangalawa, yung isang Jeng, ewan ko lang pero kung amoy ginamos yung sasakyan, matutuwa pa nga ako, masarap yun, di ba? Tama. Tapos binawi na lang kay Ma'am Rosalinda, pinakasa. pinakasa Okay, daw. tapos ano nangyari? May isang pang sasakyan sa sa bayanihan, sa bayanihan sa bundok namin, yung black van na itom, sa black van. Maitim. May Black sas- van na itim. Oo, Black May van sasakyan na itim. Black van na itim. black van na yan. Wala namang black van na puti, ano po, Mr. Chair? Sige po, Jeng, And then- yung black van, ano Oo. nangyari doon? Pinabawi din ni Miss Rosalie Sanico dahil wala daw naiambag ang bundok namin. Hindi daw sila nagbabayad. Hindi daw nagbabayad ng tao. Pero sa Bakit, tuwing Jeng? Ano ang dapat ibayad ng tao para hindi magalit si Ma'am Rosalie? sa mga empleyado na namo na sa bayanihan ang nagpalit ato ng sakdanan. Ang mga empleyado sa bayanihan ang bumili ng sasakyan na yon. Oo. Yun ang patunay na binawian ng si Rosalina Tarok kasi parati sinasakyan ng mga matatanda yon sa panahon na may meeting namin. Pagdating doon sa 2018 yata kasasagan ng training, pagsimula ng training, sabi nila, Pagsimula yun ng training, training. ano Nagsimula yun? ng training, sabi Training para saan? One, soldier of God. Soldier of God. Bilang patunay, may sandugo po kami lahat ito. Okay, may tattoo kayo. Yan ay tattoo ng pagiging soldier of God. Okay, so anong nangyari po noong 2018? 2019 po, 2020, pagsimula pa ng training namin. 2019, Soldier of God, sino doon yung God? si Jeren Sclario. So, soldier of God, kasi siya si God. So, soldier of Jerian Scalario. Okay po, so ituloy niyo po yung sa training ng mga soldiers. Doon nagsimula yung sabi nila na dapat makuha nila yung Sandali, Jing, ha? Sandali lang. Administrative announcement lang, ha? Yung may pagkain na kayo dyan. This is a working lunch. Tandaan na tayo kumain para
tuloy-tuloy tayo. Please continue, Jake. Doon na sinabi nila na dapat makuha nilang tiwala tiwala sa tao dahil hindi sila makagalaw kapag nandun kay Rosalina Tarok ang pagdala sa bundok. So gumawa sila ng private army para mas madali nilang makuha ang pagtiwala sa bundok. Sa iba rin pagkuha sa grupo, ilang gikuha ang simpatiya na maghimo og mga private soldier kay mag-promote man og sundalo anang leader na mag-train opisyal para makuha pag duma sa pundo kay mabizaan man ang grupo sa arima sa soldier man mag-focus mong ilang kuhaon na mag-train sila sundalo kay para po ng pagdepensa og nay masulong na mga sundalo po sa gobyerno. So, bali ang strategy nila, Your Honors, is kunin yung simpatiya from the SBSI patungo sa yung binuong Soldiers of God by keeping them busy sa training nila sa Soldiers of God. Mabitaw sa pinakaubos na level di po ang agamong mga leader sa bundok uban. Kay dili man sila maka-hold og sa ilang buhaton. So, Yeah. sa pinakababa inilagay yung mga leaders dati. Jen, no? Oo. Para hindi maka-influensya sa gusto nilang mangyari. So, bukod sa yung kagustuhan nga nila na i-overthrow or palitan ng liderato ni Ma'am Rosalinda, may iba pa na dati nasa liderato tas ibinaba nila ng posisyon? Oo, dahil sabi nila, ingon sila na dili ko no maazo ang pagduma ni Rosalina Tarok kay dili ko no kay pamuhawid og kwarta. Ingon sila na. Sabi nila, hindi daw maganda yung pamamahala ni Rosalina Tarok dahil hindi siya magaling magdala ng pera, manage ng pera. So, ito na ba yung kompletong narinig mong pinag-uusapan nila tungkol sa pagpalit kay Ma'am Rosalinda bilang leader ng Socorro Bayanihan Services? O di ma'am nabati na ka na to tong time na lagi na ilan ang kuha na magsugod ng training kay para mas madali ang ilang paglihok na dili sila masagda sa kadaghanan kay ilang kung di paningkamutan na ma-turn over ang pagduma ni Mama Nina ni Senior Aguila. So, nagmadali na sila na i-start na yung training para makakagalaw na sila, Your Honors. And Jeng, iisang bahay lang kayo ni J. Renz dati, di po ba? Yes, ma'am. Okay. So, sa iyong pagkakaalam, bukod dito sa pag-uusap nila ni Mr. Galanida, ni Ma'am Karen, ni Ma'am Rosalie, tungkol sa pagpalit sa liderato ni Ma'am Rosalinda, sa iyong pagkakaalam, nangaabuso ba ng menor de edad si J. Renz Kilario? Opo, ma'am. Siya ba ay kasal o may kinakasama? Hindi siya kasal pero may kinakasama paggabi. May kinakasama paggabi. O may pinapapunta. Okay. Pero bukod sa yung kinakasama niya paggabi, nangaabuso din siya ng mga menor de edad. Pinapakulong sa kwarto kapag hindi pa mapapayag sa kanyang pinapatalik na mag-asawa. Kinukulong sa kwarto dahil Hindi pumayag makikisay sa asawa niya. so ito po yung mga menor de edad na babae at mga nasa legal na edad na lalaki na pinagkakasal niya, pag hindi sila magtalik o mag-sex sa isa't isa, kinukulong niya sa kwarto. Opo, ma'am. Ano pa yung mga pag-aabuso niya sa mga minors? Minsan pinapapunta sa kapsol restricted. Pinapa-restricted, pinapalabas sa gate.
parusahan pinapalabas po kapag hindi pumapayag. Kung minsan inaharas nila, pinapalabas. Yung Sundalo ng Agila. So, tulad nung binanggit ni na Elias Jane at Renz kanina, may restricted at merong ding pinapalabas dun sa Opo, ma'am. kapihan. At ang gumagawa nung pagpapalabas sa mga ayaw makipag-sex sa isa't isa na pinilit magpakasal, ang gumagawa nun ay yung mga sundalo, Oh, kayong mga soldiers of God, yung Agila. yung Agila. May label po kasi sa sundalo namin. Oh. Ano pong mga levels ng sundalo nyo? Agila, Agnos, Biyong, Sierra, So, Ili, Dio, at saka Pitos. So, hindi ko sigurado kung nakuha ko lahat ng tamang spelling, pero parang nakarinig ako ng 7 levels. Yung pinakamataas ba, Agila? Agila po, ma'am. Ang pinakamababa, fetus? Opo. Bakit fetus? Mga bata ba? Mga bata po yun. Ilang taon na bata ang fetus? 6 to 7. 6 to 7 years old. Nandun na sa Soldiers of God. May barracks. Po? Barracks. Nasa barracks. 6 to 7 years old. Oh, wow. Alam ko, Mr. Chair, pag 6 to 7 years old, nasa grade school, preschool, pero sila sa fetus ang tawag sa level nila sa barracks. At Jeng, ito bang si J. Renz Kilario ang totoong leader ng SBSI o sa tingin mo mayroon pang mas makapangyarihan, mas powerful pa sa kanya? Sa pagkakalang ko, ma'am, 5 sila mag-uusap bago gumawa ng mga aksyon. Sino-sino to? Sila Mamerto D. Galanida, Karen Sanico Senior, Janet Ahok, Rosalie Sanico, At si Jerens Galario. J. Renz Kilario. Si Jerens po ako sila magpa-implement sa kasi siyang Diyos namin. So silang 5 yung nagdidesisyon sa mga importanteng desisyon. At paulit-ulit lumalabas itong mga pangalang ito sa mga witnesses natin. Unang-unang sa sa taas pa yan na hindi pa dumating yung bagyong Odette. Silang 5 bago dumating ang bagyong Odette. Pagkatapos ng Odette, iba na ang nagdidesisyon? Yun ang hindi ko alam kasi bumaba na po ako, ma'am. Siya nga. Okay. Pero sa kanilang 5, sino ang pinaka makapangyarihan? Sino ang pinakamataas? Sa tingin ko, ma'am, mukhang si Karen Sanico Senior. Siya po ang pinakamakapangyarihan sa pagkaalam mo. At saka si Mamerto. Silang tatlo kasi ang parating mag-uusap kung may mga bagay na dapat pag-usapan kasi sa lahat ng oras, nagtatanong si Senior Aguila kay Mamerto D. Galanida kung tama ang bawat desisyon. Okay. So si Mamerto Galanida ang lumalabas na pinaka sa mga malalakas, itong 5, siya ang pinakamalakas. O kasi siya yung maghahatid ng mga papers doon sa bahay ni Senior Aguila. Okay. Siya din ang sa ministry namin. Maghahatid ng papers. Abogado ba siya? Si Mr. Galanida? Doktor. Doktor. Doktor sa Doctor of Education. I see. Superintendent sa DepEd. Superintendent. Okay po. So, si J. Renz, ang Diyos, nagtatanong kay Mr. Galanida. Opo, kung tama po ba yung mga ibang desisyon na dapat gawin. Okay. Advisor. Yes, Mr. Advisor sa Diyos o konsultant. O, sir. Kasi sa kanya mo kayo nagtatanong. O, sir. Sino pa isa? Si Karen Sanico Senior. Karen Sanico. Anong Karen Senior? Lalaki? Lalaki po. Lalaki yung Karen? Opo. Oh,